Hello guys, welcome again to my channel. At ito na ang una kong harvest. Ang durian nga pala ay hindi pwede lahat pagsabayin sa pag-harvest. Dapat harvestin mo lang yung una-unang bunga. At ang mga in-harvest nito ay i-deliver ko naman sa planta. At abangan nyo, tingnan nyo hanggang dulo dahil ipapakita ko sa inyo kung magkano nga ba ang binta ko sa una kong harvest. At kapag ikaw ay nag-harvest nito, kapag ang durian mo ay ibibenta mo sa planta o di kaya ay pang export, talagang iingatan mo talaga ang pagkuha sa bunga. Iwasan ang pagkahulog sa lupa dahil ito ay mamabali ang kanyang mga tinik at ito dahilan ng hindi natatanggapin. At iwasan nyo ang mabali yung tangkay niya kasi iba na ang presyo, hindi na yan maging class A. At sa pag-harvest nga pala ay pipiliin nyo talaga yung sakto na sa edad, o maaari huwag kayong mag-harvest kapag hindi pa nagkaroon ng hinog ang puno. So dapat pipili kayo ng harvester na mas marunong, kasi kapag makakuha kayo ng hindi pa sakto sa edad o di kaya puti pa yung laman, nako, madadamay po lahat. At ito, ayun, may nahulog. At alam nyo ba na mga bunga na ito ay wala talagang sira o kaya root borer, kasi sa mga previous ko na mga videos ay inalagaan ko talaga ito. Lagi kong isprayan para hindi naman masasayang ang bunga. So ngayon, sinuklian tayo. Kapag inalagaan mo ang mga tanim mo, may babalik sa iyo na mas maganda. May tips lang ako sa mga bago pang nagdudurian. Kung ang yung puno ay malapit sa niyog, sa kung maaari tanggalan nyo ng mga dahon na maaari makasagabal sa sinag ng araw, kasi ang puno ng durian ay maghabulan yan sa puno ng niyog, kaya lalong tataas ang mga puno. Kaya nga ganyan ang mga puno ng aming durian, kasi sa sobrang sipag ng papa ko, kahit ano na lang itatanim niya sa area namin, kaya lalong tumataas yung mga puno. Ang mga puno po ng mga durian namin ay nasa mga 15 years na po yan, kaya matataas na mga puno. At marami na rin mga namabaling mga sanga. Marami lang. At ito may isang bunga na kanilang tinistiran. At ito na ang kanyang laman. Yelo na po ang kanyang laman. So it means yung malaki ay pwede na natin habisin. Pero hindi pa lahat, kasi ang bunga ay hindi sabay lumaki. Dagang igabog balik. Ito gusto. Gapoy ka nang wadyo kay bali. Sabi, daghanan na pisya na. Ako mo ka lagi paaka lagi diya bing. Amigo nga sila. Ako iguro ko ni agi nga. Dali ra man ka makita. Iya man nabuhi na diya. Oy bali wa sig layo, no? At ito isinakay na sa aming babao ang aming mga na-harvest. At ito nga pala ang pinaka-importante sa lahat, yung pagkarga. Kasi dapat harangan nyo ng karton bawat isa para hindi maggasgasan, kasi reject na yan. At ito, ganito kadami ang aming nakuha. 700 kilos nga pala ito lahat. At sa susunod, asahan mas marami pa. At abot yun ng mga 2 tons, kasi estimate ko sa aming bilan ay abot ito ng 8 tons lahat. At yan nga lang pala ang aking sasakyan, kasi wala pa tayong pambili ng mas malaki pa. Yan lang po, tsaga-tsaga lang, at baka sa susunod
maawan Diyos sa atin at makabili tayo ng malaking sasakyan. At dito natapos na ang pagkarga sa aking mga durian. At i-deliver ko na sa planta. At ganito na sila sa loob. Ganyan sila mag-classify sa durian. At hindi natin patagalin pa. Ito na ang aking binta. 66,000 pesos.